saganang pamayanan. Agrikultura ang kabalikat ng bayan para sa ating kabuhayan. Agri sa agrikultura, may kinabukasan kay ganda. Agri sa agrikultura, maunlad na buhay mas... Nananatiling pinakamahalagang butil sa Pilipinas ang palay o bigas. Kaya walang tigil rin ang pag-aalaga sa pananim na ito. Hindi lamang ng mga magsasaka, kundi maging ang gobyerno, mga paaralan at mananaliksik. Babalikan namin ang paksa ng bigas sa Sabadong ito. Magandang umaga, ako po si Nina Taduran at ito ang Agrikultura etc. Sa episode na ito, dadayo kami sa Catarman, Samar at aalamin ang sitwasyon sa pagpapalay dito. Let the farmers be proud of being a farmer, especially from Northern Samar. Once you have that passion, iba yung kaligayahan mo. You produce and you eat what you produce. You know what you're eating because you're the one who designed it. Makakadaupang palad namin ang isang rice farmer para sa kanyang mga karanasan sa pagsasaka ng palay. Hinikayat ko po yung mga kapwa kong magsasaka, kahit yung membro namin o kaya hindi, na gumamit ng organic na pataba. Sa mga lugar na hindi gaanong naaabot ng gobyerno, mayroong mga non-government organizations na aktibong kumikilos para sa kapakanan ng mga magsasaka at iba pang karaniwang mga mamamayan. Isa sa mga NGOs na ito ay ang Norte Hanon Access Center sa Northern Samar, kung saan ay chairman of the board si Dr. Maybelline Camps. Doktorang magsasaka, yan si Dr. Camps. Hindi siya naiiba sa hanay ng mga profesional sa kanyang lalawigan. We are doctors or engineers by profession, but we are farmers by occupation. It is our passion to help the farmers, and it is our dream to let the farmers be proud of being a farmer, especially from Northern Samar. Once you have that passion, iba yung kaligayahan mo. You produce and you eat what you produce. You know what you're eating because you're the one who designed it. So in terms of preventive medicine, andun na siya eh. Since it's organic, you prevent a lot of mga chemical-induced diseases. If you are asthmatic, then you can prevent being attacked by your asthma because your immune system is being boosted. If you have your vegetable na organic, you are very safe and healthy. Manggagamot man ang propesyon, si Doktora ay kabilang sa pamilyang nagmeme-ari ng lupain. Meron kami dito ngayon 10 hectares na intended for rice production. It's from my family and I'm helping my brothers and sisters. We use the certified seeds and then yung technology, yung systems of technology ng Department of Agriculture, the Palay Check System, we really implement it. So, bago yung plowing niya, lahat yan medyo binago namin, hindi siya traditional na basta na tumba na lang yung damo, okay na. Pag nailabas yung lupa, okay na. So we really give time, 2 weeks after first plowing, saka mag-criss-cross plowing, and then we apply fertilizer before transplanting. Ang aming seeds, certified seeds na produce ng mga seed grower, binababad po namin yan sa isang balde with masinag. So sa seedbed pa lang, very healthy na po yung aming mga seedlings. And then before transplanting, we make sure na maganda yung aming land preparation. With masinag, hindi kailangan yung traditional way na laging babad yung lupa sa tubig. We have control irrigation. So hindi siya wasteful ng tubig. Nakilala namin ang ilang rice farmer sa Northern Samar na ngayon ay nakikita ang magandang pagbabago sa kanilang pagtatanim. Ang bahagang ito ay handog sa inyo ng Masinag Organic-Based Liquid Fertilizer, a quality product of Revolutionary Solutions Technologies and Products Incorporated.
medyo liblib ang mga palayan sa ilang bahagi ng Northern Samar, nanatiling dalisay ang lupa dito. Nagkakaisa ang mga rice farmers na nakausap namin na nagtanim sila noon ng walang abono at gamit ang mga binhing tubo rin sa bukirin. Si Mang Fidel Esteria ay may 3 hektaryang taniman at nakikisaka pa sa iba. Noon mula 65 hanggang 70 kabans lamang ang kanyang inaani. Nung una ko pong pasok sa sa pagsasaka ay medyo mababa pa po kasi noon dahil hindi pa masyadong commercialize ang pagsasaka noon. Mula nung pumasok kami sa modernong pagsasaka umangat-angat na po ang ani namin. Dahil sa gumamit na po kami ng mga organic na fertilizer katulad ng masinag, gumamit po kami sa ngayon 2 taon na ako gumagamit ng masinag. May panahong sinubukan ni Mang Fidel ang conventional na pataba, pero sandali lamang ito sapagkat namulat na siya sa masinag organic liquid fertilizer. Nung bago pa lang, pumapasok lang muna yung mga nila, yung mga tarpaulin, ganun, kinakabit nila sa kung saan-saan. Di kami mga magsasaka, uy, ano to, ganito, ganun. Kasi kami noon nasa commercial fertilizer kami, nasa commercial kami. Masubukan nga natin to, saan kaya mabibili to? Nang maging beneficiary siya ng Norte Hanon Access Center program sa organic farming, naranasan niyang gumamit ng masinag, kasabay ang paggamit ng certified seeds. Ngayong taon na to, kumukuha po ako ng 95 hanggang 100 kaban. Dinala kami ni Mang Fidel sa kanyang palayan. Ipinakita niya ang kaibahan ng ordinaryong pananim sa pananim na ginamitan ng masinag. Ang pagkakaiba sa noon at saka ngayon dahil ito ang diferensya. Ang masinag ay mabigat at saka mahahaba ang uhay, saka malaki ang mahahaba ang panicles niya. Ito. Kaya nakaganon to bigat.